Proyekto Helmo. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roberto. Ako po ay isang kawani ng gobyerno at kasalukuyang naka-assign sa waterworks dito lang din sa aming bayan. Bali ang anak ko ang nakadiscover ng channel niyo at naibigan ko ang mga kwentong binabasa ninyo. Naging libangan namin ng aking anak ang makinig sa mga kwentong kababalagan na palagi niyo pong ina-upload. Naisip ko, nagkalat na nga ang kababalagan sa ating mundo. Nariyang nakikihalubilo lamang sila sa atin kahit hindi natin sila kilala. Maliban sa mga kababalaghang nilalang, may mga bagay din na hindi ko akalaing lubos na maghahatid ng hiwaga sa ating buhay. Ilan na lang sa kanila ang mga kagamitan ng mga mangkukulam. Sila kasi ang tipo ng mga taong kayang lumika ng mahika para katakutan ng tao. Kaya naman ninais kong ibahagi sa inyo itong kwentong marahil ay magbibigay aral sa inyo at palaging magpapaalala na kahit gaano pa nakakasilaw ang halaga ng isang bagay, ay hindi ito marapat na nakawin. Lalo na kapag may kalakip pala itong sumpa. Kalokohan ko na noong aking kabataan na magnakaw. Opo, hindi ko itatanggi yon. Nagmula ako sa medyo hindi perpektong pamilya. Sugaro lang nanay ko samantalang lasenggo naman ang aking ama. Nag-iisang anak lamang ako kaya kagaya ng aking mga magulang ay para bang hindi kami magkakakilala sa tuwing nagkakanya-kanya na kami sa mga bagay na makapagpapaligaya sa amin. Kami yung tipo ng pamilyang mahal naman ng isa't isa. Hindi ako kailanman nakatikim ng palo mula sa aking mga magulang. Gayunpaman, hinahayaan lang talaga nila ako sa mga bagay na gustong gusto kong gawin. Nang matuto akong magnakaw, nasanay na ako. Hinahanap-hanap ko ang mga mahalagang bagay na kapag naipagbenta ko sa iba ay may katumbas na malaking halaga ng pera. Dahil dito, kumikita ako. Hanggang sa ang dating subok-subok lang ay naging hanap buhay ko na at naging magaling pa sa larangang yon. Katulad ng mga nagdaang gabi, naririto ulit ako sa maliit na siwang ng likurang bahagi ng dingding ni Aling Elisa. Nakasilip ako sa naroong taong abala sa pagtutupi ng malalaking balabal sa loob ng kanyang kwarto. Bagong bihis ito. May suot na mahabang bestidang abot hanggang sakong at walang sapin sa paa. May inilalagay ito mga tela sa isang malaking baol at tila may pinagtataguan ng mga bagay na yon. Napangiti ako. Hindi sa nagmamayabang pero ako ang tinaguri ang pinakamatinik na magnanakaw sa aming baryo. Marami akong alam tungkol sa mga taong nakaririwasa sa aming lugar na pwede kong abusuhin. Sa pagkakataong ito ay nakatuon lamang ang aking atensyon kay Aling Elsa. Ang sabi ng mga tao ay isa umano siyang mangkukulam. Marami siyang mga bagay na tinatago sa kanyang silid na alam kong mapakikinabangan sa tindahan. Kaya naman kahit alam kong may mga kinatatakutan akong bagay tungkol sa kanya, tinitiis ko yon. Manakaw ko lang iba sa mga bagay na mahalaga. Kanina lang ay kausap ko si Aling Celia, ang pinakamatandang babaylan sa aming lugar. Siyang nagturo sa akin na may mga mamahaling bagay sa kanyang tahanan, si Aling Elsa, na pwede kong ibenta. May mga bolang kristal siya, may mga gintong punyal, makakapal na libro ng kadiliman at may mga balabal na sabi pa ng ginang ay nagagawang ikubli ang bawat taong magsusuot nito. Nagiging invincible kumbaga. Katuwa-tuwa, di ba? Hindi ka panipaniwala. Hinayaan ko munang
Imisin ng matanda ang kanyang mga kagamitan hanggang sa maligpit na ang lahat ng nakakalat sa kanyang kama noon. Alam kong matutulog na siya pagkatapos noon, kaya inihanda ko ng sarili sa pagpasok sa maliit na daanang butas na inihanda ko para mamaya. Ilang saglit pa, naging kampante na ako ng mahiga si Aling Elsa. Siguradong mahihimbing na siya kaya nang patay niya ang munting gaserang nagbibigay liwanag sa kanyang kwarto noon. Kagad akong kumilos. Tinalunton ko ang munting daanan papasok sa kanyang kusina. Nakita ko kanina sa may pinto ng kanyang kwarto, nakatago ang balabal na yon. Ayon sa kwento sa akin ni Aling Celia, pwede ko umanong nakawin ang partikular na balabal kung saan babayaran niya ako ng malaking halaga. Kaagad akong pumayag dahil may pera si Aling Celia. Ilan sa kanyang mga kaanak ay may malalaking pastuhan at pinangakuan niya ako ng isang tiyak na halagang napakahirap urungan. Sa pagkakatanda ko ay kulay pula ang balabal na kanyang ipinakukuha sa akin noon. May intrikadong disenyo ito na mga katagang hindi ko maintindihan. Bagamat alam kong bumubuo yun ng mga salita. Ang mga letra ay yari sa gintong sinulid. Natadtad naman ng diamante kaya nagbibigay ito ng kaaya-ayang itsura na kahit sino ay mabibighani. Ang sabi pa ni Aling Celia, ang nasabing balabal ay pagmamay-ari umano ng isang kilalang babaylan noong araw na kayang kausapin ang dagat at pagalawin ng tubig alat na kayang tumabon sa nagtataasang bundok at mga bukirin. Siyempre, kinikilabutan ako noon. Kahit sinong makakarinig ng nasabing kwento tungkol sa balabal na ito ay talagang mamamangha pero mangingilabot. Nilakasan ko ang loob ko dahil nakikinita ko ng hawak ko ang malaking halaga. Oras na maibigay ko kay Aling Celia ang balabal na yon. Nakabalot ang balabal sa isang kulay pula ding telang yari sa pelos. Mahahalatang pinakaiingatan ng nasabing balabal, kaya halos hindi humihinga nang kuhanin ko yun sa lagayan. Mabuti na lang, napagtagumpayan kong makuha ang bagay na yon. Hindi man lang ako nahirapan sa kabila ng katotohanan na kinatatakutan din ng ginang dahil sa dami ng mga taong kinitlan niya ng buhay sa pamamagitan ng pangungulam. Walang ingay akong nakalabas ng kanyang tahanan at hindi na nagtangka pang lumingon nang makalayo ako sa lugar na yon. Habang naglalakad sa daan, saka ko lang napagtantong parang may kakaibang nilalang na nakasunod sa akin noon. Ang gabi ay mas lalong dumilim at ang katahimikan ay mas lalong nakakabingi. Ang mga asong kanina ay payapang nagbabantay sa bawat silong ng tahanan ay biglang bumangis at kanya-kanya sa pag-alulong. Para bang may nakitang mga bagay na hindi angkop sa kanilang paningin, samantalang ako lang naman itong dumadaan. Hindi ko na rin pinansin pa ang mga ito at mas hinigpitan pa ang paghawak sa balabal. Sa hindi kalayuan, may natanaw akong isang bulto na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nang mga oras na yon, hindi pa ako nakaramdam ng takot. Nagtataka lang ako, sino ba ang matandang yon? At bakit nakaabang talaga siya sa kalsada? Nasagot ang aking tanong nang biglang umisi ang matanda matapos akong makalapit nun. Ngumanga ito at ipinakita ang napakaitim niyang ngipin, maging ang mga gilagid niya. Maya-maya lang, nahindik na ako nang makita ang paglabas ng napakaraming tipaklong sa kanyang bibig. Hindi ko mabilang yon. At nagkakagulong lumipad papalapit sa akin.
Saka lamang ako nataranta at dali-daling kumaripas ng takbo palayo. Hindi ko alam kung bakit hinahabol ako ng nasabing mga insekto pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi pangkaraniwan ang matandang yon. Dahil sa takot ay pinili kong umakyat sa isang puno para doon muna manatili. Kailangan kong iligaw ang mga tipaklong para wag na nila akong matagpuan pa. Para mas lalong hindi nila ako mapansin. Hindi ko alam kung ano ang aking nakain at isinuot ko ang pulang balabal na yon. Tiyempong ilang minuto lang makalipas ng pagtatago ko. Dumaan ang isang tanod. May hawak na sulo at mukhang oras na sa pagroronda nila sa lugar. Kakamot-kamot siya sa kanyang ulo dahil nakarinig daw siya ng ingay malapit sa kinaroroonan ko. Kinabahan pa ako nang makailang beses niya akong tapatan ng kanyang hawak na sulunon. Pero nagulat ako. Para bang hindi niya ako nakikita. Dito ko napagtantong may kakaibang ang hiwagang dala ang nasabing balabal. Nagagawa nitong ikubli ang aking buong katawan na para bang hindi talaga ako nakikita. Nang makalagpas ang tanod, saka lamang ako bumaba. Nawala na rin ang matandang babaeng nagpalabas ng maraming tipaklong sa bibig at mukhang nauna pa itong tumakas sa akin. Dahil sa aking nasaksiyan ay labis akong kinilabutan at dahan-dahang sinagilahan ng takot. Hindi ko alam kung paano ko magagawang ipaliwanag ang aking nakita noong mga panahon na yon. Sigurado naman talagang may kababalagan akong naranasan kanina. Tulalang umuwi ako sa aming bahay. Hindi ko na nagawang ihatid kina Aling Celia ang nasabing balabal na yon. Para bang sa unang pagkakataon ay bigla akong natakot sa ginawa kong pagnanakaw. Paano na lang kung may sumpa ang nasabing tela sa kahit sinong makahawak nito, di ba? Isinilid ko sa isang sisidlan ang balabal at inilagay sa ulunan. Mukhang masyado akong naging padalos-dalos sa pagnanakaw nito. Madali kong nakuha ang nasabing balabal pero sangkatutak na kababalagan naman ang dinanas ko ng gabing yon. Mabuti na lang, wala na akong mga nakakatakot na karanasan nang makauwi ako sa tahanan. Kahit pa man alam kong wala pa ang aking mga magulang noon. Malamang, nasa sugalan na naman si nanay samantalang si tatay. Alam kong kainuman ng kanyang mga kaibigan na wala namang ibang ginawa kundi tumambay buong araw. Nang magising ako kinabukasan, napakunot noo ako ng mapagtantong maingay sa silong ng bahay namin. May nagtatao po pero walang nagbubukas. Natanaw ko sa katapat na silid sina nanay at tatay nun. Kanya-kanya sa pagyakapan habang mahimbing na natutulog. Alam kong hindi nila pagbubuksan ng kung sino mang nasa baba kaya naisip kong silipin na muna kung sino bang naroroon. Hindi ko kaagad na igalaw ang aking panga para makapagsalita nun. Nang bumungad sa aking paningin si Aling Celia. Katok siya ng katok pero hindi ko siya magawang pabuksan. Marahil, ang balabal ang kailangan niya pero ewan ko ba, may bumubulong sa akin na huwag itong ibigay sa kanya. Kaya naman sa halip na harapin ang ginang ay dinampot ko ang balabal at dali-daling bumaba sa silong. Sa likurang bahagi ng tahanan ako dumaan, papunta sa kakahuyan. Takbo lamang ako ng takbo at hindi na nag-abalang lumingon pa. Ang mahalagay makalayo ako sa aming tahanan nun. Nang mapagod ako ay dumiretso ako sa isang malaking bato at doon napasalampak ng upo. Muli kong tiningnan ang balabal. Napakaganda nito. Siguro mahalaga kay Aling Elisa ang balabal dahil ingat na ingat siya sa pagliligpit nun. Lamang ay nagawa kong nakawin ang nasabing balabal kaya malamang sa malamang
Nagwawala na din ngayon ang ginang habang iniisip kung saan ba niya banda iniligpit ang balabal. Tinanghali na ako sa kakatambay sa batuan. Kaya naisip kong tumayo na para maghanap naman ng iba pang mapupuntahan nun. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay may nakita akong munting kamalig na may usok at mukhang may tao. Nalalanghap ko mula sa aking kinaroroonan ang napakabangong aroma na niluluto nun. Kaya kagad akong napasapo sa aking tiyan nang maramdaman ng gutom. Sisipan ko, wala naman sigurong masama kung kakatok ako at magmamakaawa para sa isang platong pagkain, di ba? Hindi naman ako madalas sa lugar na ito. Kaya alam kong tutulungan ako ng kung sinong nakatira sa loob ng tahanang yon. Sasabihin ko na lamang na hinahabol ako ng mga masasamang loob. Lumapit ako sa kamalig, saka sumilip sa munting butas ng dingding. Napagtanto kong isang dalagang nakatira doon. May kasama siyang itim na pusa at aali-aligid sa kanya. Minamatyagan ko ang babae. Hinagod ko ng tingin ng maputi at makinis niyang mukha pababa nun. Kay ganda niyang pagmasdan. Napakaraming tanong sa aking isipan kagaya ng bakit mag-isa lang ang babaeng nakatira doon? O kung bakit tila wala man lang kagamitan sa loob ng kamalig maliban sa kamang kinauupuan ng babae at ang payak na kawang may kumukulong tubig sa paanan nun. Doon kasi nagmumula ang usok. Napaigtad ako nang marinig ko ang boses niya na tila ba tinatanong kung sino ang sumisilip sa kanya. Naalarma ako nang mapatitig siya sa gawing kinaroroonan ko. Napalunok ako sa isiping tumagos ang tingin niya sa dingding na nagsisilbing harang para makita niya ako noon. Nanindig ang balahibo ko nang bigla siyang ngumisi na tila alam niyang nagtatago ako doon. Mabilis akong kumilos at sinapo ang dibdib. Ako ang naninilip. Siya dapat ang natatakot, diba? Lalo na't babae lamang siya at walang kalaban-laban. Sakali mang pasukin ko siya sa kanyang munting kamalig doon. Sa sobrang kabog ng aking dibdib ay mabilisan kong nilisan ang dingding na kinaroroonan ko at maliksing lumipat sa may likuran. Balak kong lakasan na lamang ang aking loob para pumasok kaya tinungo ko ang pintuan sa likod doon. Kumatok ako at hindi nagtagal ay nagkaharap na kaming dalawa ng babaeng ito. Natuon ang pansin ko sa kanyang itsura. Bahagyang maputla ang kanyang balat at kakaiba ang haba ng kanyang mga kamay. May mga kuko pa siyang parabang kay tulis na dala na marahil ng pagiging kulang niya sa pag-aasikaso sa kanyang sarili. Nakipagkilala ako sa kanya at sinabi kong taga-baryo ako. Ngumiti siya at namumulang sinabing nahihiya siya sa akin kaya sana ay huwag ko daw siyang titigan. Basta na lamang niyang niluwagan ang pagkakabukas ng pinto at hinayaan ako makapasok. Ewan ko ba, sumama bigla ang aking pakiramdam nang makapasok ako sa loob. Tila ba may mangyayaring hindi maganda kaya napahigpit ang hawak ko sa balabal. Hindi ko alam kung bakit habang papalapit ako sa kanya ay nararamdaman kong kumakabog na ang aking dibdib. Bigla akong nabalisa sa hindi malamang dahilan. Nanlalamig ang aking mga kamay. Nanlalagkit sa pawis na basta na lang lumabas sa aking mga kamay nun. Pinaupo ako ng babae na nagpakilalang Rosita. Anya ay nagpapasalamat umano siya at dumating ako sa kanyang kinaroroonan ngayon. Matagal na umano siyang hindi nakakatanggap ng bisita. Gustuin ko mang magtaka ay hindi ko magawa. Mas lamang kasi ang atensyon ko sa babaeng tila naging hulas simula nang dumating ako. Halos hindi siya mapakali habang paulit-ulit na tinititigan ang kanyang mukha sa salamin. Hindi ko alam kung paano, basta na lamang lumitaw sa lugar na yon.
Nang mga oras na yon, napapansin ko nang may kakaibang nangyayari pero hindi ko lang magawang gumalaw ng maayos sa takot na baka magtampo ang babae. Tumayo ako at nagpaalam pero inaya niya akong magkape. Nang tingnan ko, ang kama ay may malaking basket na doon kung saan may mainit pang kape at kahong tinapay na halatang bagong luto lang. Natakam ako sa amoy at sinubukang dumampot ng isa. Yun nga lang, nahinto ako. Nakita ko ang pagkatakam na mukha ng babae habang nakatitig sa akin nun. Kaya otomatikong isinuot ko ang balabal dahilan para mawala ako sa paningin niya. Sa isang iglap, nawala ang pagiging kalmado at mabait niya. Nangangalit ang mga bagang na lumingon-lingon siya sa paligid nun. Hinahanap ako. Nang sa tingin ng babae ay hindi na niya ako mahanap pa. Nasaksihan ko kung paano siya nagbago ng anyo. Hindi lang yon. Nagulat din ako nang umiyaw ang pusang kasama niya at dahan-dahan ding lumaki. Tumangkad at nagkaroon ng kahihabang mga paa pero nakapagtatakang ang kanyang paraan ng pagtayo ay nakabaliktad. Isang sigbin. Kung gayon, ang babaeng nalapitan ko at nagpapanggap na mabait ay isa palang sigbinan. Umatungal ang sigbin at narinig ko ang malakambing nitong atungal nun. Ang kanyang mga mata ay kay pupula. May bagsik na maihahambing sa isang toro na nakahanda ng manumog kahit kanino. At may katawang kayang tumagal sa panahong kasama niya ang kanyang amo nun. Si Rosita ay nakayuko habang may pinapahid na kung anong makintab na bagay sa kanyang buong katawan. Ang kanyang likod ay nagkaroon ng pakpak, samantalang tinubuan siya ng pangil at matatalas na kuko. Nanlisik ang kanyang mga mata at saka nakakangilong umatungal sa loob ng kanyang tahanan. Nasindak ako sa aking nakita. Hindi ako makapagsalita. Tila ako napipis sa aking nasaksihan. Aswang. Isang aswang ang babaeng hiningan ko ng tulong. Nanlaki ang ulo ko sa labis na takot nang mapansing suminghot siya sa paligid na animo ay sinisigurong naroroon pa ako sa bahay niya. Gustuin ko mang gumalaw. Natatakot naman ako na baka mahuli ng aswang na yon. Kung bakit pa kasi nagpadala ako sa nakakabighani niyang anyo. Gumapang ako sa ilalim ng kama habang nakatago pa din sa balabal. Alam kong karuwagan itong ginagawa ko pero ito lang ang tanging paraan para makaligtas ako. Habang hinahanap ako ng nilalang na yon, nahagip ko ng tingin ko ang isang may kahabaang kahoy sa may paanan niya. Siguro, hindi niya ako mapapansin kung dahan-dahan kong hihilahin ang nasabing bagay na yon. Ginawa ko ang nasa isip ko. Inabot ko ang kahoy ng hindi man lang nag-iisip na hindi pala sakop ng balabal ang braso ko. Kitang-kita ito ng nilalang, dahilan para bigla niya akong hablutin, kaya napasigaw ako noon. Dito na kami nagsagupaan, dahil hindi naman ako papayag na masaktan niya noon. Halos mapaos ako sa kakaungol ng paglandasin niya ang mahahabang kuko sa aking balat. Nagpumiglas man ako ay hindi ko sakop ang buong espasyo ng silid dahil bigla niya akong ibinalandra sa dingding nun. Ngumanga ang babaeng ito at ipinakita sa akin ang nangingitim niyang dila na may napakabahong hininga. Bago pa man ako makapiyok, nakita ko nang nagsilabasan sa kanyang bibig ang kasing laki ng mga daliri na uod.
busog na busog pero naghahanap pa ng mapaglalantakang laman. Ubod lakas akong napasigaw. Noong mga panahon na yun ay naiisip kong nakatunghay na ako sa aking kamatayan. Masyadong kasindak-sidak ang sasapitin ko sa oras na magsipasok ang nasabing mga uod sa aking harapan. Pero isang malakas na huni ang aking narinig nun. Pareho kaming nahinto ng aswang sa ginagawa at natuon ang pansin sa may bintana. Isang malaking pano ng mga bubuyog ang paparating at mukhang puntirya nilang sugurin ang munting kamalig na yon. Napadyos ko na lamang ako sa nakita at umasam na sana ay makaligtas ako sa tiyak na kamatayan. Rinig na rinig namin ang mga bulungan ng bawat bubuyog, nangangalit at nakahanda ng kumitil ng buhay. Nang sumugod ang mga ito sa aming kinaroroonan, ay wala akong ibang ginawa kundi ang mamilipit sa sakit nang mabitawan ako ng nilalang at bumagsak sa may sahig nun. Sigaw ako ng sigaw pero nahinto lang yun ng mapagtanto kong hindi ako ang inaatake ng mga bubuyog, kundi ang babaeng aswang. Marahil walang maniniwala sa akin sa pagkakataong ito. Pero isinusumpa ko ang bawat detalye nitong aking karanasan ay nangyari dahil uso pa noong araw ang mga mangkukulam, pabaylan, mga usikan at buyagan. Lahat ng mga taong alam kung paano gumamit ng itim na kapangyarihan ay kanya-kanya sa pagdidiskarte kung paano mauungusan ang kanilang karibal sa kapangyarihan. May mga babaylan na kayang humuli ng kidlat. May mga usikan na kayang magbigay ng sumpa sa pamamagitan ng pananalita. May mga busalian na kayang magpatawag ng ulan at bagyo at higit sa lahat, kaya din nilang kontrolin ng mga hayop at insekto. Kagaya ng nangyayari sa amin noon. Rinig na rinig ko kung paano pumalahaw ang aswang na ito habang nilalantakan siya ng mga bubuyog. Ang kanyang mukha at buong katawan ay lumobo. Kaya nasasabi kong hindi isang pambihirang insekto ang mga yon. Maging ang magiting at nakakasindak na sigbin na siyang utusan ng aswang na ito ay hindi pinalagpas ng mga bubuyog dahil inatake din nila ito. Sa pagkakataong yun ay iniisip kong panahon na para makatakas. Gumapang ako sa abot ng aking makakaya. Nanginginig at nanlalamig ang mga kamay sa labis na takot nun. Alam kong ang lahat ng dinaranas kong ito ay nagsimula lang nang nakawin ko ang balabal kaya wala akong ibang naiisip sa mga sandaling yon. Kundi isaole ang nasabing balabal ng sa gayon ay matahimik na ang buhay ko. Kung sino man ang taong yun na siyang may kontrol sa mga insekto, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Iniligtas niya ako sa kamay ng aswang. Buong akala ko talaga hanggang doon na lang ang buhay ko. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang makalabas ako ng kamalig. Isang pambihirang pangyayari ang aking naranasan na alam kong hindi ko kailanman makakalimutan. Naging mabuwag ang aking pagtayo. Bagamat buo ang loob ko noon. Gustuin ko mang magpasalamat sa taong may kontrol sa bubuyog ay hindi ko na siya mahabol pa. Tanging ang berding balabal na suot niya lang ang natatanaw ko habang papalayo siya sakay ng kanyang mga utosang bubuyog. Pakiramdam ko ay nanlaki ang aking ulo sa nakita, Sir Seth. May isang boses sa aking diwa ang nag-uudyok na silipin ang nilinisan nilang kamalig para tingnan kung ano ba ang nangyayari sa aswang at sa kanyang alagang sigbin. Pero pinigilan ko ang sarili ko noon. Baka lang kasi hindi ko magustuhan ang kalunos-lunos na sinapit ng dalawa sa loob ng kanilang tahanan. Bumalik ako sa bayan at dumiretso sa tahanan ni Aling Elisa. Nagsisisi na ako.
Hindi ko na kayang magtagal pa sa aking kamay ang balabal. Gaano pa man ito kamakapangyarihan. Ito lang din kasi ang maging mitsa ng aking buhay. Kaya hanggat maaari ay kakalimutan ko na ang malaking halaga na inaalok sa akin ng matandang si Aling Celia. Kung gusto niya, siya na lang ang magnakaw ng balabal na ito. Baka may naitatago siyang kakayahan para malagpasan ng sindak na sinuong ko sa araw na yon. Tumingala ako sa langit habang naglalakad. Nasa baryo na ako pero tahimik na ang paligid nun. Mukhang ako na lang ang naglalakad ng mga oras na yon. Wala naman akong ibang hangad kundi ang isaoli ang balabal. Habang naglalakad, tanaw ko ang maliwanag na buwan na humahalo sa dilaw na liwanag mula sa mga gasera ng bawat bahay nun. Sa mga sulo na nagrorondang tanod at kandilang siyang nagbibigay ng ilaw sa bawat kabahayan. Wala pang kuryente sa aming baryo ng mga panahong yon. Kaya alam kong hindi kaagad ako makikita ng kahit sino kahit maglakad pa ako sa kalsada. Dumiretso ako sa tahanan ng Aling Elisa na maliwanag pa sa loob nun. At tila ba alam na paparating ako. Ni hindi na ako nagtaka kung bakit bukas pa ang pinto niya dahil isa siyang mangkukulam. Marahil ay nahulaan na niya ang ginawa ko kaya naghihintay na lamang siya na ibalik ko ito. Tatanggapin ko na lamang ang galit niya at kung ano ang magiging parusa sa kapangasan ko. Isa akong kilalang magnanakaw pero sa pagkakataong yon, parang ayoko nang ulitin ito. Nasa kusina si Aling Elisa nang mapasukan ko matapos kumatok. Dumiretso na ako doon. Total naman, mas mabuti na nga yun kaysa sa ginawa ko nung una. Yuko ang ulong binati ko siya ng magandang gabi, saka humingi ng tawad. Lumuhod ako sa kanyang harapan sabay abot ng balabal na nakabalot na sa pulang telang yari sa pelos. Humingi ako ng kapatawaran sa aking ginawang pagnanakaw. Higit pa ron, buong puso kong tatanggapin ang anumang kaparusang igagawad niya sa akin. Sa aking pagkakatanda ay wala pang kinanting kababayan si Aling Elisa. Marahil ako pa lang kapag naparusahan na niya ako noon. Pero hindi ko mapigilang magtaka kung bakit napakaliwanag ng bukas na mukha ng ginang nang pilitin niya akong tumayo at maupo sa bangkong katapat ng kinauupuan niya. Sabi niya sa akin, hindi niya maiwasang magalit pero alam niya na ninakaw ko ang balabal dahil may nag-utos sa akin noon. Alam niyang hindi yun ang puntirya ko. Pero lingid sa aking kaalaman, ginamitan ako ni Aling Celia ng kakaibang mahika para mapasunod sa kanyang gusto. Hindi makapaniwalang napatitig ako sa kanya. Sinabi ko na ginawa ko ang bagay na yon dahil pinangakuan ako ng malaking halaga ng matandang ito. Pero iba ang sinabi sa akin ni Aling Elisa. Wala pa kaming napagkakasunduan ni Aling Celia. Ay kinokontrol na umano nito ang aking isipan. Tanging ang galing ko lang sa pagnanakaw ang kakayahang hindi niya pinakialaman. Ayon kay Aling Elisa, ang nasabing balabal na ninakaw ko ay pagmamay-ari ng isang busalian. Isa itong uri ng babaylan na kayang magtawag ng ulan at kidlat, mga sakuna at kahit pabagyo. Itinago niya yon bilang pag-alala sa namayapang busalian na minsan nang nagligtas sa kanila noong panahon ng mga Kastila. Kahit lubos na mano ang pananakop noon ay nagawa nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa mahiwagang balabal na yon. Ang mga Kastilang balak ng umatake ay napupurnada kapag may dumarating na bagyo. Kaya din itong magtawag ng mga insekto. Kaya napatingin ako sa kanya. Ipinagtapat ni Aling Elisa na siya ang may kagagawan sa pag-atake ng mga bubuyog sa tahanan ng aswang na utusan din umano ni Aling Celia.
Ang ginang pala ay kanyang katunggali simula pa noong mga bata pa sila. At hindi natanggap ng ginang na kay Aling Elisa ipinamana ng mga ninuno ang mga bagay na may mahahalagang kakayahan at katangian. Kaya ginawa niya ang lahat para mailigtas ako dahil naiintindihan niyang wala daw talaga akong kasalanan noon. Dahil dito, nakapagdesisyon akong hindi na magnanakaw. Humingi ako ng tawad kay Aling Elisa at nangakong babantayan ko pa ang kanyang tahanan laban sa masasamang loob. Hindi ko alam kung ano ang nakain niya pero binigyan niya ako ng isang bareta ng ginto na magagamit ko daw para makapagsimula. Umuwi ako sa amin at hinikayat ang aking mga magulang na umalis na ng baryong yon. Mabuti na lang, kasabay ng aming pag-alis doon ay isang pagbabagong buhay naming mag-anak. Hindi na naglalasing si tatay. Si nanay naman ay hindi na rin nagsusugal. Gamit ang gintong ibinigay ni Aling Elisa, ay ipinagpalit namin ito sa malaking halaga at nagsimula ng bagong buhay. Nakapag-aral ako, pero hindi na nagpursiging makatapos pa. Nawalan na ako ng balita kay Aling Elisa. Narito na kasi kami sa syudad at naging abala na sa paghahanap buhay. May sarili na akong pamilya at masaya naman sa aming buhay noon, kahit papano. Kinalimutan ko na magnakaw at nagsilbing aral sa akin ang lahat ng kababalagang dinanas ko, kaya nagtanda na talaga ako noon at hindi na umulit pa. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang malaking karangalan na maibahagi ko sa channel mo itong karanasan ko nung kabataan. Maraming salamat.